Kadalasan, ang pagpapakita raw ng mga multo ay may mabigat na dahilan. Parati raw itong may kinalaman sa kanilang kamatayan, lalo't nang hihingi ng hustisya ang nagpaparamdam. Base sa tunay na karanasan ni Diana, narito ang isang magandang halimbawa kung bakit nagpaparamdam ang mga manamatay na mahal sa buhay. Hindi ako makapaniwala nang mabalitaan kong nagpakamatay ang ate. Ayon sa pulis na nag-imbestiga, tumalong daw ang kapatid ko mula sa ika-4 na palapag ng condo unit na tinitirahan nito. Wala raw foul play na tinatawag. Lubos kaming nalungkot at nagluksa sa pagkamatay ng ate. Hindi matanggap ng tatay at nanay ang nangyari. Hindi nila lubos maisip kung bakit nagawa ng ate ang magpakamatay. Kailan lang ay nagkita-kita kami. Masaya siya at ipinagmalaki pa nga ang bagong reband niyang buhok. I was surprised na napakamahal pala ng magpa-reband. Tandang-tanda ko pa ang conversation naming magkapatid. Ang gastos mo talaga, ate. Imagine, 7,000 yung buhok mo. Alam mo naman ako, basta pagpapabeauty. Maganda talaga ang ate. Fashion model siya. Dating Miss Valenzuela. At ilang beses na rin nakapunta sa Singapore, Japan, Australia at Amerika. So maikling panahon, nakapagpundar ka agad siya ng bahay at lupa para kina tatay at nanay at ang condo unit niya na inuuwian niya. Walang boyfriend ang ate, pero marami siyang manliligaw. Tanda ko noon nang tanungin ko siya kung kailan siya magbo-boyfriend. Nginitian lang niya ako at sinabing wala pa sa isip ko ang mga bagay na iyan. Ang sabi ko, 20 ka na ate, wala pa sa isip mong magka-boyfriend. Bakit ikaw? Don't tell me na meron ka na at uunahan mo pa ako. Biro niya. Wala pa rin naman. Talaga, magtapos ka muna ng college. Hindi ako magpo-boyfriend hanggat hindi ko kayo napagtatapos ni Ben. Naisip ko, kung talagang nasa tipo ng ate ang magpakamatay, maaating ba niyang iwan kami, lalo't marami siyang pangarap sa amin. Kaya para sa akin, malabo nag-suicide ang ate. I just couldn't believe it. Sa bahay, ibinuro lang ate. Yung condo unit niya, naging crime scene area, kaya hindi mo na pinagalaw ng mga pulis hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi ako matahimik, kaya nagpunta ako sa condo unit para tingnan ang itsura na yun at nang malaman ng kahit na papaano kung ano ang tunay na nangyari. Ayon sa investigador na naka-assign doon na nadatnan ko, wala raw struggle na nangyari dahil maayos ang condo unit ng madatnan nila. Wala ring forced entry. Iyon ang naging malakas na basihan nila kung bakit nasabing nag-suicide ang ate. Sa autopsy, wala ring lumabas na foul play sa forensic exam. Pero ang tanong ko, bakit naman magpapakamatay ang ate? Ang dami niyang pangarap sa amin. Ano ang motibo? Sabi ng investigador, baka raw may alam akong naging pangit na karanasan ng ate ko sa pagtatrabaho sa abroad bilang model. Marami raw kasing ganoon. Kung ano-anong posibilidad ang nabanggit niya. He even mentioned prostitution and insanity. Hindi prostitute ang ate ko. At alam kong hindi niya gagawin iyon. At lalong hindi siya baliw. Maliwanag sa isipan ko iyon. At wala rin siyang naikukwento sa akin hinggil sa anumang pangit na karanasan sa trabaho niya. In fact, sa pagkakaalam ko, enjoy ang ate sa trabaho niya. She loved her job at proud siya sa mga accomplishment niya bilang model. Dumagsa ang mga kaibigan ng ate, mga kasamahan sa trabaho at mga dating kaklase sa college para dalawin siya sa kanyang burol. Ang lungkot-lungkot nila. Kahit sila, walang maisip na dahilan para gawin ni ate ang pagpapakamatay. Nasyak nga raw sila nang mabalitaan ang nangyari. Tinanong ko yung mga kaklose ng ate kung may mga karelasyon ba ang ate. Any boyfriends na ikwento nito or something. Manliligaw raw, marami. Pero boyfriend wala talaga. Ayaw talagang magnobyo ng ate hanggat hindi nga natutupad ang pangarap niya sa amin. Isang linggo ring naburol ang ate bago siya inilibing. Pagkaraan ng libing, pagod na pagod kaming lahat. Sabi ng tatay, kailangan daw mag-move on na kami kahit wala na ang ate. Pero hindi pa rin ako satisfied sa naging resulta ng investigasyon at sa naging konklusyon ng pagpapakamatay nga ng ate. Sarado na ang kaso.
Kinumpronta ako ng tatay tungkol sa paniniwala ko. Sabi niya, pinahihirapan ko lang daw ang sarili ko sa pag-iisip. Maging ang nanay daw, naaapektuhan. Hindi raw kami makakabangon sa pagluluksa kung hindi namin tatanggapin ang kapalarang sinapit ng ate. Pero sabi ko kay tatay, kung bakit kasi hindi man lang nag-iwan ng suicide note ang ate. Nang sa ganon, nalaman natin kung totoo ngang kinitil niya ang sariling buhay. Nang gabi ring iyon, habang natutulog ako, nakaramdam na lang ako ng malamig na sensasyon sa aking kanan. Parang may humipo doon. Naalimpungatan ako sabay mulat ng mata. Napatingin ako sa katabing kama. Doon natutulog ang ate kapag nag-overnight sa bahay. Naiyak na lang ako. Bakit mo kami iniwan, ate? Bakit? Kinabukasan, kinuwento ko ni nanay at tate ang napanaginipan ko. Hinawakan ako ng ate sa paa. Ginising niya ako. Kahit ang tatay nagulat ako nang mag-share sa amin. May kumakatok daw sa kwarto nila ni nanay kagabi. At naalala ng tatay, yung uri ng pagkatok na iyon ay tinuro niya sa ate noong bata pa ito. Kinilabutan kaming lahat. Bakit kaya nagmumulto ang ate? Nang sumunod na gabi, naramdaman ko na naman ang malamig na paghaplos sa aking paanan habang natutulog ako. Pagising ko, nagulat ako ng mamataang may brush sa paanan ko. At sa brush, may mga strand ng buhok. Mahabang buhok. Brush ng ate iyon. At positibo akong buhok niya iyon. Dahil siya lang naman ang may mahaba at makinis na buhok sa pamilya. Then bigla akong nagulat ng may mahulog mula sa tokador. Paglapit ko, nakita ko yung gunting. Bakit nakalabas yung gunting na yun? Sa pagkakaalam ko, parati yung nakalagay sa drawer. Natakot na ako. Alam kong hindi na normal ang nagaganap. Kinaumagahan uli. Nahiyag ko sa aking pamilya ang karanasan. Ipinakita ko sa kanila yung brush na may buhok ng ate at yung gunting. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tanong ko, walang makapagsabi sa akin. Nung araw din, nagbalik ako sa condo unit ng ate. Isinama ko ang bunso naming si Ben. Sinimula na naming ayusin at ilagay sa mga kahon ang gamit ng ate. Tapos na kasi ang investigasyon. Bawat gamit, nagdudulot ng alaala. Naiyak na lang ako. Ate, tama na yan, sabi ni Ben sa akin. Bakit nagawa ito sa atin ng ate? Bakit niya tayo iniwan? Katahimikan ang isinagot ni Ben. Dahil kahit siya, alam kong masama ang loob sa nangyari. Nagpatuloy na kami sa pag-aayos ng gamit ni ate. Maya-maya lumabas ang dali si Ben para kumuha ng mamimerienda. Naiwan akong mag-isa. Nagtungo ako sa tokador ng ate. Naupo ako sa harap ng salamin niyon. Pinagmasdan ko ang kanyang mga makeup, ang kanyang mga kagamitan sa pagpapaganda. Naalala ko na naman ang ate. Napapikit mata na lang ako as I recalled her face. Pagdilat ko, kamuntik na akong mahulog sa kinauupuan ko. Sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang ate. Nakatayo sa likuran ko. Suot pa niya ang ipinamburol niyang damit na kulay asul at ang ulo niya ay walang buhok. Kalbo ang ate. Ibinuka ko ang aking bibig para sumigaw pero walang lumabas doon. Ate. Lumapit sa akin ang ate. Nanginginig lang ako sa takot. Inilukwang pa niya ang mukha sa akin at sinabi, ito ang gusto kong gawin mo. Muli kong pinagmasdan ang kanyang mukha at pagkatapos hinimatay na lang ako. Pagising ko, nakahiga na ako sa kama habang pinapaypayan ni Ben. Anong nangyari? Tanong ko. Nahilo ka yata. Bigla akong napakislot sabay bangon. Ang ate, nagpakita. Ha? Wala siyang buhok. Iyon ang pinakantatandaan ko sa nangyari. Anong walang buhok? Kalbo siya. Hindi makapaniwala si Ben. Kalbo ang ate? Oo, sabi ko. Mahal na mahal ni ate ang buhok niya. Bakit naman siya magpapakita sa iyong kalbo siya? Ewan ko. Pag-uwi namin ng bahay, ikinuwento ko kay ng itay at tatay ang pagbumulto ni ate. Sigurado ka nagpakita sa iyo ng ngayong oras? Tanong ni nanay. Tumakong ako at saka naalala ko yung brush at yung gunting nung nakaraang araw. May gustong sabihin ng ate. Sabi ko, nararamdaman ko. Pero kinagabihan, habang hindi kami natutulog, narinig na lang namin sumisigaw sa takot si nanay. Nagising kaming lahat.
Sugod agad kami ni Ben sa kwarto nila nanay. Anong nangyari? Tanong ko kay tatay habang hinahagod ang likod ng nanay. Ang nanay mo na nagingit. Nay, tumingin sa akin ang nanay. Tama ka. May mensahe ang atin. Ano? Tumingin ang nanay sa tatay bago niya sinabing gusto niyang ipakalbo natin siya. Ha? Shock kaming lahat sa revelation. Pero sabi ng nanay, magtiwala raw kami. Sa loob-loob ko, baka tama ang nanay. It makes sense. Una ang brush, then ang gunting. At ngayon ang aparisyon ng ate na wala siyang buhok. Pero bakit? Iyon pa rin ang malaking katanungan. Bakit kailangan siyang kalbuhin? Muli naming ipinahukay ang kanyang bangkay. 3 araw pa lang nakakalipas. Makmula nang inibig siya sa lupa. Maganda pa ang ayos ng ate. Ipinaahit namin ang kanyang buhok sa imbalsamador. Kinalbo ang ate ayon sa kagustuhan niya. Kinilabutan ako. Siyang-siyang ate na magpakita siya sa akin. Walang buhok. Pero ito ba talaga ang gusto niya? Duda pa rin ako sa na-accomplish na namin ang gusto ng ate. Hindi siya nagpakita para lang kalbuhin. May kinalaman ito marahil sa kanyang pagkamatay. Binisita ko ang ulo niyang kinalbo. At doon sa may bandang bunbunan, natuklasan kong may sugat ang ate. Isang maliit na sugat na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Animo tuldok lang iyon. Ipinasuri uli namin sa forensic investigator ang aming natuklasan. At ang resulta, iyon ang tunay na ikinamatay ng ate. Isang matinding object o gamit ang tumama sa ulo niya. Patay na raw ang ate bago pa ito mahulog sa condo unit. At ayon sa forensic, may gumawa niyon sa ate. Matapos itong pukpukin ng mabigat na object, inihulog ito sa condo para lumabas na suicide. Ang tanong ko sa forensic, bakit hindi nagkaroon ng maraming dugo nang magkasugat sa ulo ng ate? Nangyayari raw talaga yun. Sa loob nag-hemorrhage ang ate, kaya namatay din kaagad. Kailangan daw mapagpuan namin ng murder weapon para mapagtibay ang kaso at muli iyong mabuksan. Nagbalik kami sa condo unit kung saan naganap ang krimen. Lahat ng posibleng gamit na pwedeng gamiting murder weapon, kinonsider namin. Then napansin ko ang trophy ng ate nang manalo siyang Miss Valenzuela. Sa kanto ng trophy ay may patusok. May marka ng dugo doon. Batid kung iyon ang hinahanap naming murder weapon, hindi nga kami nagkamali. Pinatay nga ang ate. Hindi suicide ang naganap. Inisa-isa ang mga posibleng suspect. At dahil walang kaaway ang ate, inisa-isa ang mga kaibigan at mga manliligaw. Makalipas ang masusing pag-i-interview, napag-alaman ng pulis na ang pumatay sa ate ay isang lalaking nanliligaw dito. Na-obsess ang lalaki sa ate. Nang basta din ito, pinatay nito ang ate at pinalabas na suicide. Nakasampa na ngayon sa Regional Trial Court ang kaso. Mabibigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng ate at kaming naiwanan. Kapayapaan ang pag-iisip. Knowing na ang minamahal naming anak at kapatid ay hindi nagpakamatay. Dahil hindi